po. Like, mamadali lang siya Sorry. for a next event. Yeah, we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, can you explain daw po yung... For the Mamadali lang po, event na lang po. Mga kabayan, kanya-kanyang iwas at paliwanag ang mga miyembro ng Kongreso at Senado kaugnay sa anomalya at issue sa blankong dokumento sa BICAM report para sa 2025 budget ng Pilipinas na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Matatandaan na ibinunyag ni dating Pangulong Duterte ang kanyang natuklasan na may malaking anomalya sa BICAM report na pinirmahan ng mga miyembro nito mula sa Senado at Kongreso. Matapos ibunyag ni FPRRD at Congressman Ungab ang mga blankong dokumento, agad naman na nagpaliwanag at sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga paratang ni Duterte at Congressman Ungab kung saan ay sinabi pa ni PBBM na nagsisinungaling itong si Duterte. Pero sa kabila ng mga paliwanag ni PBBM kaugnay dito, hindi naman ito umubra sa ilang mga senador at congressman at naniniwala silang may malaking discrepancy o milagro sa nasabing BICAM report. Isa si Congressman Raul Manuel at mga miyembro ng Makabayan Bloc ang kumastigo kay PBBM at mga miyembro nito na hindi ito dapat palampasin. Problematic yung BICAM report, ang epekto nun ay hanggang dun sa yung final product, which is the 2025 national budget through the General Appropriations Act. Sa bahagi din ng Malacanang, hindi ba sila nagtataka kung saan ang galing? Hindi din pwedeng palampasin ito na bakit nangyari ito. Kasi kung papalampasin natin to, ano yan, baka yung mga susunod na BICAM report, di pwede pala, mas marami pa yung blanco. Kasi ang sasabihin lang ay basta okay yung enrolled bill ay pwedeng hayaan na kung ano naman yung nasa BICAM report. Hindi naman pwede din yun. Samantala, iwas po sa'yo naman at tila takot na takot sa media itong si Congresswoman Stella Kimbo matapos hinga ng paliwanag kaugnay sa pinirmahan nilang BICAM report kahit alam nilang may mga blankong dokumento sa ilang pahina nito. Ayon sa kongresista, nagmamadali ito kaya hindi niya pinaunlakan ang mga media na nag-aabang sa kanya. Bagay na lalong nagduda ang taong bayan na may hokus-pokus o sabwatan sa kanilang pinirmahang blankong dokumento. Hanggang ngayon, wala pa ring paliwanag kaugnay ng blankong items ang mga miyembro ng BICAM sa Kamara. Si Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo, na acting chairperson ng House Committee on Appropriations, umiwas sa mga tauhan ng media. Tong, sorry ma'am, we have an explanation lang po sa blank pages po. Like, mamadali lang siya Sorry. for a next event. Yeah, we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, can you explain daw po yung... For the Mamadali lang po, event na lang po. Pasado 9:30 gabi ng Huwebes, January 23, matapos dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol pa ito ng House reporters para muling tanungin hinggil sa mga aligasyon kaugnay ng budget. Pero nagmamadali umano ito at tumanggi nang magbigay ng pahayag. Kong Stella, may issue. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. Sa panig naman ng Senado, hindi umubra ang pagtatanggol ni Senate President Escudero sa kanilang pinirmahan na dokumento kung saan ay sinabi niya na posible o pwede pang baguhin ito dahil baka daw may nakaligtaan lang o may hindi maiiwasang discrepancy, bagay na sinagot ng ilang kongresista. Nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay dahil posible na may nakaligtaan doon. Paniniwala naman ni Pasig City Representative Roman Romulo, chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, limitado lamang sa typographical errors at minor corrections ang trabaho ng Technical Working Group sa BICAM report. Ang alam ko po dyan, usually a blanket authority na ganyan, it has to do with typographical errors. Dahil sa controversial na BICAM report na pilit na pinapalusot ng Malacanang, Senado at Kamara, dumarami lalo ang mga bumabatikos dito at naninindigan sila na dapat ipawalang bisa ito dahil may malaking problemang haharapin ang bansa at mga Pinoy dahil nakasalalay dito ang pera ng taong bayan. Even nga yung mga Makabayan Bloc na hindi pabor kay BP Sara, sang-ayon. Even yung mga dilaw, nakakampi na ng pula ngayon, sang-ayon na merong blanco. So wala na tayong pinagtatalunan dito.
Natural, yung mga members ng Vicecam na pumirma, ipagtatanggol ang sarili nila. So ang nagtatanggi na lang na merong blank space dyan ay kayo-kayong pumirma. Obvious. Kasi kayo mapapahamak. Kaya nga sabi ko, you should go down with this Vicecam. Ang problema sa inyo, kung hindi kayo sangkot sa kalokohang yan, bakit hindi kayo magsalita? May sinumpaan kayo na pagsisilbihan ang taong bayan. Ang ginagawa nyo ngayon, ipinagtatanggol nyo pa. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na may hocus-pocus o may milagro ang ipinasang Vicecam report na inaprubahan at pinirmahan ng ating Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ito yung kabuuan niyan eh. Ha? Okay, papakita natin sa inyo kung saan sila pumapalpak. May makukulong dito. Ha? Dapat may makulong. At pag walang nakulong dito, hindi tayo titigil sa pag-iingay. Agree ba? Agree? So mga kababayan natin, kasi itong ano na to, fill in the blanks nito na budget, kalokohan yan. Yan po ay attempt na magnakaw or palusutan ang batas. So wag tayong titigil. Ha? Kayo ba? Ilagay nyo dyan. Sorry, parang yung sa PI, hindi kami tumigil hanggat hindi nila tinantanan. Ngayon, hindi tayo titigil hanggat may mananggut dyan. Kasi, sinabi ni Senator Bato, nakita niya yan, meron talaga yan. At may kopya sila niyan. So sa tamang panahon, lalabas po yan. Problematic yung Vicecam report, ang epekto nun ay hanggang dun sa yung final product, which is the 2025 national budget through the General Appropriations Act. Sa bahagi din ng Malacanang, hindi ba sila nagtataka kung saan ang galing? Taliwas ang posisyon ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa ipinahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na otorisado ang Bicameral Conference Committee na magpuno, magwasto at maglagay ng mga posibleng nakaligtaan sa Ngayon, alam mo, Chis Escudero, nakakahiya ka. Ang ganda pa man din ng asawa mo. Coach Oli, anong connection nun? May accomplishment ba ito bukod sa maganda asawa? Waiter lang to ni Lisa si Chis Escudero. Isipin mo, mas matalino pa si Raul Manuel sa kanya. Hindi nyo pwedeng punan yung blank space na yan. Ang pwede nyo lang gawin, nung iba dyan, yung kanilang, kung sakali man, may maling, may typo, error, may wrong grammar, yun lang ang pwedeng palitan. Hindi po pwedeng maglalagay kayo, pupunan nyo yung blank space na yan. Hoy, ano ito? Exam? Fill in the blanks? Pambira kayo, ginawa nyo eskwelahan to. Tingnan nyo, alam mo, Chis Escudero, dapat talaga may managot dyan. And I believe, kung talagang nagkabukuhan, na meron talagang kalokohan dito. Kasi hindi ito titantanan nilang mga Duterte, maniwala kayo sa akin. Pag nabuko tong kalokohan nila dito, you should go down with this Vicecam. Meron dapat talagang lumubog na politiko rito kasama niyang anomalya na yan. At maglagay ng mga posibleng nakaligtaan sa bicameral report para sa 2025 national budget. Ayon sa Makabayan Block Solon, apektado ang general... Tingnan mo itong mga sindikato na ito. Kasi para sa akin, sindikato kayo or kasi may sinumpaan kayo para sa bayan. Totoong may
totoong may blanco. So kayo, instead na nagsasalita kayo tungkol sa katotohanan, pinagtatakpan nyo. Alam naman natin, meron talaga eh. Ang dami na pong nakakita. Even nga yung mga makabayan black na hindi pabor kay BP Sara, sang-ayon. Even yung mga dilaw, nakakampi na ng pula ngayon, sang-ayon na merong blanco. So wala na tayong pinagtatalunan dito. Natural, yung mga members ng Vicecam na pumirma, ipagtatanggol ang sarili nila. So ang nagtatanggi na lang na merong blank space dyan ay kayo-kayong pumirma. Obvious. Kasi kayo mapapahamak. Kaya nga sabi ko, you should go down with this Vicecam. Ang problema sa inyo, kung hindi kayo sangkot sa kalokohang yan, bakit hindi kayo magsalita? May sinumpaan kayo na pagsisilbihan ang taong bayan. Ang ginagawa nyo ngayon, ipinagtatanggol nyo pa. It's either tahimik kayo katulad ni Tamba at ni Saldico. Pinagtatanggol nyo pa. So ano yun? E di sindikato, pinagtatanggol nyo ang krimen. E di sindikato. Ganyan ang asta nyo ngayon. Nagtatakipan kayo. Anong silbi nyo? Binoto kayo ng tao para magtakipan kayo sa mali? Bigawaing sindikato yan. Kayo-kayo dyan. Pati ikaw, Presidente, kung hindi ka sangkot dyan, dapat nagsasalita ka. Dapat may ginagawa kang paraan. Hindi porket hindi ka kasali dyan, mananahimik ka. Pag nanahimik ka, sindikato ka. Damay ka dyan. Kasi pinagtatanggol mo sila. Appropriations Act o ang batas na nagpapatibay sa 2025 national budget dahil sa natuklasang blankong item sa Vicecam report. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang unang naghayag ng issue. Nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay dahil posible na may nakaligtaan doon. Nako, niyari ka tuloy. Niyari ka tuloy ni Raul Manuel. Mali yun! Pinaliwanag po yun ni PRRD mismo doon sa kanilang doon sa kanilang live. Hindi po pwedeng pupunuhan yan basta. Niraratify yan, pinag-uusapan yan. Pag tungkol sa budget, lahat yan, maraming, open yan. Sa katunayan, meron pang script pa yan. Nakasulat ko ano yung mga pinagsasabi nyo. Oh. Akalain mo? Mas may alam pa si Raul. Kakahiya ka, cheese. Ayon kay Representative Manuel, hindi dapat pinalalampas ang umano'y blank. Totoo yan, hindi dapat. Hindi ako maka-Raul Manuel, wala rin akong tiwala dito. Baka bantay sa laki ito si Raul Manuel, nagpapatlak. Baka naman nagpapataas lang ng presyo yung mga yan. Alam mo naman kasabwat din nila Tamba ito Magtotropa sila dyan, di ba? Baka ito si Raul Manuel, tama yung sinasabi, pero baka mali ang motibo. Kasi posible yun sa isang tao tama ang sinasabi, pero ang motibo pang sarili. Halimbawa, hindi ako nabigyan i-booking ko kayo. Or, mag-iingay ako until salpakan nyo ng pera ang bibig ko, then mananahimik ako. Yung pala, nagpapataas lang ng presyo. Nako, ang daming ganyan. Mag-iingat kayo, Shucks! Yung iba dyan, hindi lang nabigyan ng pwesto. Kaya nag-iingay. Hindi ko sinasabing ganun sila, Raul. Okay, si Raul yan si Raulo yan. Hindi ko sinasabing gano'n. Pero hindi ako kumpiyansa sa kanya. Wala akong tiwala. Tropa niyan, mga convicted child abuser. Itinuturo nga mga kidnapper yan Di ba? Nako, wala akong tiwala. But tama naman yung sinasabi niya.
Kung sa tama-tama lang, mas tama ito kaysa sa sinasabi nito si Chis Escudero. Escudero, until to the last minute, nag-aastang dati waitress ni Lisa. Ngayon parang waitress naman ni Tamba. Kung items, ang mambabatas gayon din sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Congressman Ungab ang tanging mga kongresistang kumumpirmang may mga blankong probisyon sa BICAM report para sa 2025 national budget. Bagay na pinabulaanan naman ng mga senador na miyembro ng BICAM. Pero hindi din pwedeng palampasin ito na bakit nangyari ito. Kasi kung papalampasin natin to, ano yan, baka yung mga susunod na May tama rin siya dyan. Yan po yung sinabi ko kanina doon sa aming programa sa SMNI. Yan yung sinabi ko. Sabi ko, hindi pwedeng palagpasin ito. Hindi. Kasi ang isang mali, pag pinalagpas mo, uulit-ulitin. Nagsimula tayo sa diktador na Marcos Sr. Pinalagpas natin yung paulit-ulit siyang presidente. Pinalagpas natin yung pagiging diktador niya. Tingnan mo, inuulit ng anak niya ngayon. Parang ayaw pang umalis sa posisyon. Di ba? Kaya nga inaano nila ito si Tamba, ginugroom para pumalit. Ayaw talaga ng tao sa kanya. So anong ginagawa nitong grupo ni Tamba? Siraan si Sara. Kasi si Sara ang pinakamalakas. Di ba? Pero hindi talaga natin pwedeng palampasin. Ito po, tingnan nyo po. May sinabi po dito si Senator Bato at babasahin ko po sa inyo. Ito po yung sabi ni Senator Bato. Hawak na blankong BICAM report ni FPRRD, isang lehitimong report ayon kay Senator Bato. Kung ano yung pinakita ni Kong Ungab, ganoon din ang binigay sa amin. Nagigets nyo? So alam ni Bato, nakita ni Bato, dahil yung pinakita, yun din ang kopya nila. So it means kung meron si Senator Bato, meron ding kopya yung iba. Na alin? Blanco. Kaya nga pati mainstream media ngayon, may mga kopya sila Nakita nila. Kahit yung kalaban na mga sip-sip sa mga BBM, na mga mainstream media, sinasabi, kinukumpirma. Na mga dilawang tae na sip-sip na ngayon sa BBM, kinukumpirma mismo nila. Nakikisaw-saw na rin. Kumpirmado dahil nakita nila meron talagang blank space. So wag na natin pagtalunan kung totoo to o hindi. Pag itinatanggi yan ng mga senador o yung mga members ng BICAM na yan, salot yan. Sinungaling yung mga yan. Ganun kasimple yun. Ganoon din ang binigay sa amin. Iisa lang ang BICAM report. Kaya nga BICAM kasi pinag-agrihan niya ng dalawang panels representing both houses and Congress. So yung madaling salita, yung natanggap ni Bato, yun din ang natanggap nila PRRD at yun ang pinapakita ng iba't ibang mainstream media ng mga bias. Even bias ngayon na media pinapakita to. Kaya stress itong mga ito. Kasi even yung sumisip-sip sa kanila, nilalantad itong blanco na ito. So ito hindi lang pauso ng mga Duterte. Sa katunayan, ang dami kong napapakinggan na sinasabi, tama sila Duterte, pero mali sila Duterte. Bakit mali? Tama pero mali. Tama yung sinasabi nila Duterte, pero wag natin pakinggan ng mga Duterte kasi mali ang motibo niyan. Ang ibig sabihin, they agree kay PRRD. Kaya lang, kalaban ni PRRD, kaya sinisiraan pa rin siya. Nagigets nyo? Ibig sabihin, totoo, pati bias media pinapakita. May problema tayo ngayon. Kaya nga yung mga nagtatanggi ng blank space, yan yung sinasabi ko, dapat kasama silang lumubog niyan. Dapat talaga, yung vice cam na yan, kaya nga vice cam ang tawag ngayon dyan.
Pinagtatanggol pa nila, itinatanggi pa nila. Ganyang kabastos yung mga yan. Imbis na kayo magsisalita, nananahimik kayo dyan. Isipin mo, pinag-agrihan. Ibig sabihin, sumang-ayong kayo sa blank space. Ganun kasimple yun. Ibig sabihin, kayo-kayo, meron kayong gustong milagro mangyari. Kayong nag-agree. Kayong pumirma. Booking na kayo eh. Ang kakapal ng mukha ninyo para itanggi pa ito. BICAM report, di pwede pala mas marami pa yung blanco. Kasi ang sasabihin lang ay basta okay yung enrolled bill ay pwedeng hayaan na kung ano naman yung nasa BICAM report. Hindi naman pwede din yun. Paniniwala naman ni Pasig City Representative Roman Romulo, chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, limitado lamang sa typographical errors at minor corrections ang trabaho ng Technical Working Group sa BICAM report. Ang alam ko po dyan, usually, a blanket authority na ganyan, it has to do with typographical error. Yan yung sinasabi natin kanina, yung pagkakamali lang ng spelling, mali ang grammar, yan lang ang basta-basta binabago. Hindi mo basta-basta binabago kung ano yung napagkasunduan nyo na. Ibig sabihin yung major. Ano man pinagkakasunduan dyan? Di budget. Pero yung wrong grammar, pwede nang palagpasin. Sige, pwede nyo nang punan yan. Grammar lang naman eh. Anyway, kung mali ang grammar, hindi naman magugutom ang Pilipino. Hindi naman magagastusan. Hindi naman madadaya yung pera. Wala namang makikinabang. So, i-correct lang. Ganon. Kaya ito si Cheese, bobo.